Gumawa ako ng pulutan pero bakit ganun hindi nila nagustuhan? Saan ako nagkulang? Hi mga katropa, tumulala nga pala muna ako dito sa lamesa bago ko kumilos. Hindi naman pwedeng tumulala na lang ako dito maghapon kaya naman tumayo na ako. For yesterday's video nga pala, malamang kahapon ko pa binidyohan to. Wedding anniversary nga pala nila mama at saka si papa kaya naman naisipan ko gawan si papa ng pulutan na favorite niya. Sabi ko kay mama, bili siya ng malaking bangis tapos ipa-boneless na rin niya. Bago ko nga pala hiwain to into cubes, hugasan ko muna siyang maigi kasi ang dumi-dumi niya. Habang naghuhugas nga pala ako dito ng bangis, bigla na lang may sumulpot na baonan ni Ma'am Rose. Itabi ko nga daw yung ulo ng bangis kasi sasahugan daw niya ng saluyot at babaonin niya sa may trabaho. Ganyan nga pala kasinop yung nanay ko kaya naman laging walang tapon sa bahay na to. Pagkatapos ko nga palang hugasan yung bangis, eto maghihiwa na pala ako. Pinakita ko nga pala kay Ninang Thea yung tiyan kasi favorite niya yan. Winawash brain nga niya ako dito. Sabi niya itago ko daw yung mga tiyan nung bangis. Wag ko na daw isama sa gagawin kong kilawin. Sabi niya piprituhin na lang daw niya para may ulam siya. Sabi niya pagka hindi ko daw siya sinunod, hindi na daw niya ako tutulungang mag-video ng feedback pa nga. Sabi ko, pwede naman pero bahala na siya kapag dinalaw siya ni Papa. Tinanggal ko nga pala muna yung mga natirang tinik. Kala ko ba pinaboneless na to pero bakit may mga tinik-tinik pa rin? Nahirapan pa nga ako maghiwa dito. Paano naman kasi lahat ng kutsilyo namin mapupurol na rin. May panghasa naman kami ng kutsilyo dito sa bahay kaso walang may alam na gumamit sa amin. Baka imbis na tumulis, baka lalong pumulol. Basta yun na yun. Nabubuyoy na naman ako. Basta ang point ko lang naman hindi matulis yung aming kutsilyo. By the way, ang gagawin ko nga pala kilawing bangis, favorite ni Papa. Naalala ko, lagi siyang gumagawa nito kapag coding niya. Tricycle driver nga pala yung papa namin pero nakaka-amaze kasi mas marami pa siyang pera kaysa sa amin. Bakit hindi ko naman na yung ganong mindset niya? Kaya tuwing Huwebes, coding niya, lagi siyang nagluluto ng marami dito sa bahay. Kala mo laging may piyesta. Hindi namin makakalimutan, lagi niya kaming pinagluluto ng 5 klase ng ulam sa iisang araw. Lalong-lalo na yung fried chicken, saka yung pansit bihon na naglalangoy na sa mantika. Pati nga yung pulutan niyang kilawing bangis, tinitira namin. Ay, nakakamiss. Hindi nga pala ako marunong gumawa ng kilawing bangis. First time ko nga pala ito. Yun nga lang, nasobrahan pala ako sa paglagay ng paminta. Ka talaga ni Papa. Ayun nga, napadami ako ng lagay ng paminta. Buti na lang mabilis mag-process yung hippopotamus brain ko. Kaya naman binawasan ko na lang. Yari talaga ako nito kay Papa. Sabi ko kay Mama, baka magalit si Papa. Sabi naman ni Mama, hindi naman daw pala nilalagyan ni Papa ng paminta yung kilawing bangus niya. Sa susunod, hindi na talaga ako aasa sa Google. Hindi ko kasi matanong si Papa kung anong ilalagay dito. Umasa ako sa pagbabasa ng Google. Tulog kasi si Papa ng mga oras na to. Gusto ko lang naman kumain ng kilawin kaso wala talagang makakatalo sa timpla ni Papa. Basta ang alam ko lang nilalagyan din siya ng kalamansi pero hindi ko alam kung ilan. Sa dami ng hiniwa kong kalamansi para akong gagawa ng kalamansi juice ay bahala na dyan. Pagkatapos ko nga lagyan ng kalamansi, inumpisahan ko naman ng hiwain itong luya, pati yung sibuyas. Syempre, mas marami, mas masarap. Kung pwede nga lang maglagay ng 3 ulo ng sibuyas, ginawa ko na. Kaso sabi ni Mama, magtipid kami at hindi pinupulot ang pera. Well, may point naman si Mama. Ang importante, may lasa. Kaya minsan si Mama kapag ka nagluluto yung sibuyas, hahatiin niya pa sa 2. 2 pirasong sili nga lang pala yung nilagay ko kasi baka sa sobrang anghang, hindi na namin makain. Hindi ko nga pala muna titikman kasi mukhang hindi pa luto sa suka yung bangis kaya inamoy-amoy ko muna at itatabi ko na lang muna. Nag-iisa na nga lang itong pangtakip sa ulo na ginamit namin pantakip ng ulam na punit pa. Mas masarap daw ang kilawin pag malamig kaya babalikan na lang kita. Midlip nga pala ako ng mga 3 oras tapos pagkagising ko binalikan ko na yung kilawing bangis sa rep. Aba, pagkuha ko nga yung kilawing bangis, bawas na. Ibang klase nga talaga naman ang mga daga ngayon hanggang rep pinapasok nila. Okay, moment of truth. Malalaman na natin yung lasa. Inamoy ko nga pala muna kasi natatakot akong lasahan. Kaya naman tinawag ko muna yung kapatid ko. Sabi ko siya na ang humusga. Huwag mo ibalik. Buktat ng asim. Bakit sabi ni Ann masarap daw? Bakit? Bakit? Ha? Bakit? Asim, parang pasobra ka. Bakit? Sabi ni ate ang masarap Sabi ni daw. Ann masarap. Tama lang. Masabi ni Ann na masarap. Kung kakainin mo.
Sabi nito maasim daw. At dahil nga nagmamadali na kami, dahil magagabi na, pumunta na kami kay Papa. Abay, mautak nga naman talaga itong kapatid ko. Nagpabili ng long neck na MP para do kapag may natira sa kanya na. Tuwing may special occasion nga pala at pumupunta kami kay Papa, hindi talaga mawawala yung alak saka yung pulutan. Siyempre, pag may alak at pulutan, kami na yung bahalang umubos dyan. Salamat nga pala sa panonood. Ayun lang, paalam!